Muling nilinaw mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na yung ating mga military bases dito with the US referring to EDCA sites, hindi man po siya gagamitin. It is not intended for offensives. Ito yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Kasi kausap niya kagabi si US Secretary of State Antony Blinken. Sige kasi yaw-yaw ng China. Sige propaganda po rito. At yung propaganda line ng China, yun ang nire-re-echo ng mga minions ni Mao Diggs. Tulad po ni Harimau at yung mga DDS vloggers. Pag pinanood po ninyo yung mga sinasabi po, pinakinggan ninyo yung mga sinasabi ng mga DDS vloggers, script po ng China. Malinaw na malinaw po na kung ano yung agenda ng China, yung ang tinutulak pong agenda. At maririnig po ninyo, kay Harimau, pabalik-balik si Harimau po sa China at inappoint siguro yung sarili niya. Siya na nag-appoint sa sarili niya, parang si Pacquiao, self-proclaimed appointed son, nakikipag-negotiate po sa China na wala man po siya sa posisyon sa gobyerno, wala man nag-appoint sa kanya, inassume niya. So ang lahat niyang mga pakikipag-negotiate po, wala man pong kwenta kasi wala man siyang authority. Ang ginagawa niya, ginugulo lang mga kababayan, yung issue at yung linya ng propaganda ng kanilang sponsor ang pinapalagana po dito sa ating bansa. Kaya ingat po kayo, huwag kayong naniniwala sa kanilang mga kwento po kasi script siya ng China. Imagine sabihin ni Harimau, malapit na niya mag-declare ng martial law si BBM. At pinapalabas po kasi, kinakaladkad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, naganda na sa pagira sa China. Kaya sabi po ng ating Pangulong Bongbong, inulit na muli, ito anyang mga military bases dito with the US won't be used for offensives versus China. Kaya nga po defense cooperation, defense. Pinapalitan ninyo yung pangalan. Hindi sana siya EDCA site. Kasi ang EDCA sites, ang ibig sabihin po, enhanced defense. Yung di doon stands for defense. Di, kung ganon, hindi sana siya di, kundi offense. Di ba? At yung ginagawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos is not provoking China. Sabi niya, Marcos on zero, Philippine not poking the bear, or acting at the behest of US. Wala pong ganon. Ito ay naging desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una, 51 years ago, matagal na, dati na nating katratado ang Amerika sa defense. Defense, hindi offense. Defense. Defense cooperation nga. Mutual defense cooperation, hindi offense. So it is not intended for China, but for defense sa alinmang bansa na magtatangka po sa ating external security. Ganon ang ibig sabihin po. Iyan yan, Mr. Maravillas. Kung hindi yan pag-provoke sa China, bakit nag-aalboroto yung China? Kasi po, sila yung nag-o-offend sa atin. They are offending us through bullying and harassment. Yun ang napakalinaw po. Kaya sila nagre-react kasi sila yung umabante rito po. Sila yung pumasok sa ating exclusive economic zone. Kaya sila react ng react. Guilty kasi po. For violating the international maritime law. May desisyon na nga po yung UNCLOS. Permanent member ng United Nations Security Council yung China. Pagkatapos, ayaw irespeto yung mismong
United Nations. Saan ka pulutin yan? Nag-member ka pa? Di ba? Ayaw mong irespeto yung organisasyon in which you are a member. Yun ang mali po sa China. Talo po sa legal, legal arguments. Kaya ginagamitan niya tayo ng puwersa kasi nga yumaman. Huwag ganun po. Hindi ninyo mapaikot yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya kayo galit na galit. Matalino siya. O, sabi rito sa balita po, the Philippines won't allow the use of its bases for offensives against China. President Ferdinand Marcos Jr. reiterated. Kaya po, paulit-ulit yung sinasabi ng ating Pangulo. Kasi paulit-ulit din po, matagal na niya itong sinasabi. Paulit-ulit din po yung kasinungalingan ng China. At yung kanilang mga ginagamit na propagandista na mga politiko at vloggers dito sa ating bansa para utuin. Medyo marami na rin po yung mga nauto nila. 6 years ba naman na umupo si Mau Diggs? Di ba? 2 years pa lang po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya malalim na yung nagawang damage sa pag-iisip ng ating mga kababayan na paniwala po. Kasi may kasabihan po tayo. Although hindi man totoo, mga kababayan, ang kasinungalingan daw po, pag ulit-ulit na sinasabi, parang naging totoo na. And worse, to people na naloko po ng kasinungalingan, napapaniwala, yun na yung totoo sa kanila. Di ba? Ito siya, sabi ni Vladimir Lenin, a lie told often enough becomes the truth. Di totoo na niya yun? Hindi po, lie pa rin siya. Pero sa isip ng mga napaniwala, totoo. True lies, mga kababayan. So, importante na yung mga kasinungalingan nila na ulit-ulit nilang sinasabi po, baka isipin ng mga tao, totoo, yun ang binabasag po natin. Yun din po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Inuulit-ulit niya. Pag ulit-ulit yung kasinungalingan na ginagawa po ng China laban sa atin, inuulit-ulit din niya na sinasabi, yan ang yung military bases dito sa atin with the US. It is not for offense. So sabi po dito ng ating Pangulo, in an interview with Bloomberg Television, Marcos Jr. said, the country has no interest on attacking China or any country. That is the farthest thing from our mind. No, we would not allow that unless we are at war, perhaps, according to the President. Malayo sa isipan niya namin yan. Kasi ano makukuha mo sa pakikipag-away? Yun ang natura po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Hindi pala away. Only that, gusto tayong awayin or inaaway tayo ng neighbor natin na China. In worse, habang sila nang aaway, may mga kampon sila rito. Tayo pa yung minamali. Tayo yung biktima. Ginawa pa tayong kontrabida. Tayo pa yung sinasabing tayo yung nagpo-provoke sa China. So tayo na yung nang-aaway sa China. Pinoprovoke natin. Sabi ng ating Pangulo, Philippine poking the bear or acting at behest of US o nagpapasulsol. Nagpapasulsol lang tayo sa Amerika. Walang ganun po. Ginusto natin ito mismo. Bakit natin ito ginusto? Kasi inaapi po tayo. Sinasalakay tayo rito. Creeping invasion ang ginagawa po ng China sa atin. And we have our treaty ally. Alangan man po na yung treaty ally natin na hiningan natin ng tulong. Tayo yung humingi ng tulong. Kasi nga inaaway tayo. Pagkatapos gustong palabasin ng China at ng mga mouthpiece nila rito. Tayo yun ang aaway at gustong makipaggira sa China kasi minanipula tayo ng Amerika. Huwag kami, napakalayo po sa reality yan, mga kababayan. Walang ganun po.
Sabi ng ating Pangulong Bongbong, the US anya has been very supportive and has shown that it was taking the agreements with the Philippines seriously, but Manila would not run to Washington when something goes wrong. That is not anya the way we treat it. We do this for ourselves. We do this because we feel that we have to do it, and it's not at the behest of the United States. So wala pong nagpapaikot sa ating Pangulong Bongbong Marcos o sa ating bansa. Ginagawa natin ito kasi ito yung nakita natin na tamang pamamaraan to protect our territory, to protect our country. Yon sa madaling sabi ang ibig sabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung propaganda line po ng mga kalaban, ginagamit lang tayo ng Amerika. Kasi anya, may kompetisyon ng Amerika with China. Gustong makipag-gera, may mga intereses yung Amerika. Gustong gawin nila yung gera dito sa Pilipinas. Malayo sa Amerika. So, durog ang Pilipinas, yung Amerika buo. Yun ang mga linya po ng propaganda po nila. Huwag kayong naniniwala sa ganoon. Matagal na nilang kasinungalingan yon, mga kababayan. Yon kasi yung script ng China. You see, ang tawag doon po, fear-mongering ng China. Tinatakot tayo kasi yung strategy ng China, mga kababayan, is to conquer a country without firing a single shot, only by using intimidation. Pag nahulog kayo sa kanilang scheme, mga kababayan, madaling sabi, sa pambabudol. Yan ang totoong budol po. Pag nahulog kayo sa kanilang pambubudol, tapos na, parte-parte agad, kanila na yung atin. You see, pinagluluko po tayo ng Chinese government. Matagal na tayong pinagluluko. Pinunduhan nila yung mga anti-US organizations dito. Pinalayas yung US bases, siniraan ng siniraan. O ito na tayo ngayon, mainang bansa. Whereas, tingnan ninyo sa Japan, South Korea, mayroon silang military bases until today. Di ba naisaan tayo? Ingat po sa mga propaganda. Maging mapagmasid po tayo, mga kababayan. Huwag lahat ng kwento sa mainstream media at mga kung sino-sino nagsasalita, ini-interview po. Paniniwalaan ninyo. Aralin po ninyo yung kanilang mga sinasabi at mga agenda at alliance nila po. So ngayon, nang tanungin po yung ating Pangulong Bongbong Marcos kung gaano siya ka-confident that the US will go to war with China over the dispute in the South China Sea, ang sagot po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, napakatalino. Sabi niya po, to take a step back from that question, that is precisely what we want to avoid. Na umabot tayo sa ganon, na we want to go to war, na kahit yung America at China will go to war, ay peaceful talaga po. Peace. The President is preaching peace. Ayaw niya ng away. Bakit naman tayo mag-aaway? Na alam natin yung magiging result niyan, yung ating pinag-aawayan, baka hindi na natin pakinabangan lahat. With all the weapons of war ngayon. Di ba? Kaya ang sinusulong po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay diplomacy, dialogue po. Yung ginagawa po ng China is bullying, harassment. So, normal po na pasiguro din tayo. Pero yung pasiguro po natin, not to, to attack. Hindi po offensive yung purpose. Kundi, pag tayo inattack, dapat may credible defense po tayo rito. Kaya nga po, enhance defense cooperation with the US. And we have our EDCA sites dito sa ating bansa na lalo pang pinalakas, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pakikipag-usap niya sa mga US officials. Kaya lagi niyang kausap ngayon yung mga opisyal ng Amerika. Kagabi si Blinken. Sa April 11, mismong si Biden, kasama din yung Japanese Prime Minister na si Kishida, para tulong-tulong po at ipaabot yung mensahe, strong message sa China. Hindi pwede yung ganyan na ginagawa ninyo na pagsasamantala at pang-abuso sa amin. Yun ang mensahe po noon. Yung sabi po ni PBBM,
We want to do everything we possibly can together with our partners and our allies. Kaya ini-engage niya po to avoid the situation. That situation. This is not poking the bear. We are trying to do quite the opposite. We are trying to keep things at a manageable level, to continue dialogues at every level. An idiomatic expression po, we are not poking the bear. Ang ibig sabihin po, hindi anya namin, wala kaming intensyon na mag-provoke ng kahit sino. Wala. Iba kita niya, Mr. Marabilas, na po-provoke yung China. May masama kasing intensyon yung China, maitim. Kaya yung sinasabi nila na pinoprovoke sila, dahil po masama ang kanilang mitiin. Napoprovoke sila kasi umabante sila dyan. Kung hindi sila umabante at wala silang intensyon sana na magsamantala sa mga karatig bansa, di anong provocation po? Hindi man sila mapoprovoke niyan. Kung yung dati lang po yung ginagawa nila, ibalik nila yung dati, di tahimik sana po. Sila po yung matindi yung mga activities na ginagawa dito sa South China Sea. Sa isip kasi nila po, kanila yan. Nagkataon lang po na South of China yung lugar. Pero hindi ibig sabihin po na yan na lugar na yan, kanila, international sea, international waterway. Tayo, halimbawa, tinawag nating West Philippine Sea. Kasi nga po, nasa west part natin. Ano ba yung tawag sa dagat na nasa west part kung hindi West Philippine Sea? Pero may tinatawag po na exclusive economic zone. Dinesisyonan na po ng United Nations, arbitral tribunal. Kaya nga tayo may United Nations para yung pag-aaway, yung mga disputes po ay nire-resolve. Ini-resolve na nga po ng UN, in which China is a member, Permanent Security Council member pa nga. Ayaw niyang i-recognize. Yan ang mali po. Kaya nagugulo ang sitwasyon. Kaya po sa legal battle po, talo yung China. Ginagamit nila yung history na matagal na sila dyan. Yung claim nila dyan, mga kababayan, pag tinignan mo yung history po, mas matagal pa po yung sa atin. Pakinggan ninyo yung interview ni Christian Isgira po kay dating Associate Justice, Senior Associate Justice Antonio Carpio. 1700 yata yon. Atin na yan. Ikaw makita pa po ni yung document, makita po ni Carpio na yung Pilipinas, yung pinakang matandang bansa sa buong mundo. This is Ophir, the land of creation, the paradise lost, the Garden of Eden. Tayong pinakamatanda dito, pinakamatanda sa buong mundo. Pinagduluko lang tayo ng mga Kastila. Pinaniwala sa history po. Yun ang lost po sa history. Pinaniwala tayo po na Magellan discovered the Philippines. Bakit nandito na sila Pulapo? Napatay pa nga si Magellan. So dami ng mga datos mga sultan dito noong panahon. And we had an organized society. Advanced, mga kababayan. Wala pa yung mga Kastila. Huwag kami mga Chinese. Matanda pa kami sa inyo. Kami po si Ophir. Lumitaw na lang po kayo in the Table of Nations noong mga sumunod na panahon. Pagkatapos gusto ninyong kamkamin yung sa amin po. Napakatagal ng panahon. Tapos pinangalanan na ninyo ng sa Chinese. Ito nga may sinasabi na naman yung China dahil sa pagdating ni Blinken dito. China says US has no right to interfere in South China Sea. Katratado namin po ang China at ang Amerika at tulad ng sinabi namin, international waterways ang South China Sea. Hindi man po inyo. Kayo lang naman ang kumikilala sa 10 dash line ninyo. Tapos ginawa, 9 dash line pala, una.
tapos ginawa ninyong tendas line. Walang bansang nang kumikilala po sa boundary ninyo dito sa South China Sea. Ayan man lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.